Ang pinakamalaking balita ngayong araw, ano pa nga ba? Kundi yung pangtakip nila sa higit pang mas malaking balita. Yung anomalya sa unconstitutional, invalid, at criminal 2025 budget. Tinapatan po nila yan nung tinatawag nating impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. By now, yung mga nakasubaybay sa balita at yung ngayon palang makakarinig ay meron na raw pong sapat na dami ng pirma itong pang-apat na impeachment complaint na matagal na raw inaabangan ng Secretary General ng House of Representatives. Yung pala, ang totoo, nagpa-route po sila kaninang umaga, simula kagabi hanggang kaninang umaga sa mga kongresista at nakalikom sila ng 150 plus, I think. Kanina ho yun, baka ngayon higit na marami, na pumirma para diretsyo ng maitransmit o maipadala diyan sa Senado yung impeachment complaint, yung articles of impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Pag-uusapan po natin ngayon sa ating pagla-live yan. Subalit, ito man, ang malaking balitang tumambad sa atin, let me bring you back again to the center. Balik ko po kayo sa sentro. Ang tunay na balita ay yung unconstitutional, immoral, invalid, and criminal 2025 budget. Ngayon naiipit na ho sila dahil kahapon naglabas ng kautusan ang Korte Suprema at pinasasagot ang Senado, ang House of Representatives at ang tanggapan ng Pangulo through the Office of the Executive Secretary dito sa inihain nating demanda na humihiling na isang tabi, pawalang bisa at ideklarang unconstitutional itong 2025 budget. Dahil po sila'y naiipit at talagang huling-huli, kompleto ebidensya, kinakailangan nila ng higit na malaking istorya. Sinubukan po sa pamamagitan ng pagpapatawag doon sa mga tinatawag na vloggers, yung miyembro po ng new media. Subalit pumalag at nagpakita ng kaisugan ang mga vloggers na ipinatawag at nag-file din sila ng petition sa Korte Suprema, yung petition for certiorari, dahil may grave abuse or lack of or in excess of jurisdiction ang ginagawang pagdinig nung komite diyan sa Kongreso. Dahil ang tanging layunin, di umano, sabi ng mga vloggers ay patahimikin, sikilin ang kanilang karapatang pagpapahayag at sikilin ang malayang pagbabalita ng wala pong kinikilingan, walang pinapaboran at higit sa lahat, walang kinakatakutan. So malinaw po kasi sa ating saligang batas, malinaw po dyan, Article 3, Section 4, that no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Malinaw po yan, isang hapon pa natin yan na binalangkas at sinabi ko nga ho, ito'y labag sa ating saligang batas at sobra-sobra sa kapangyarihan ng Kongreso na gumawa di umano ng isang pagdinig at ang layunin niya hindi naman malinaw ano ba yung ipapasa nilang batas at kung sila'y nagnanais magpasa ng batas hindi rin pwede sapagkat malinaw nga sa ating saligang batas hindi ka pwede magpasa ng isang batas na maglilimita, magbabawas, sisikil at kikitil sa malayang pagpapahayag at malayang pagbabalita ng walang kinikilingan at walang kinakatakutan. Kaya kinakailangan ho nilang pagtakpan itong napakalaking anomalya at bulilyaso na pinasok ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Nahuli natin sila, yung bakanteng Bicameral Conference Committee report. Ano ngayon ang pantakip nila? Kahapon po kasi ay ginawa din yung oral argument nung nauna ng kaso, yung sa PhilHealth, yung TRO. At mismo kahapon, yung isang mahistrado ng Korte Suprema, si Justice Amy Javier Lazaro, ay napuna yung habang sila po ay nag-oral argument, sinabi niya na base sa kanyang nakitang COA report, hindi totoo na labis-labis ang pera ng PhilHealth. In fact, Supreme Court Justice na po nagbalangkas nito at nagsabi nito yung hawak niyang Commission on Audit Report ay pinapakita doon na bangkarote ang PhilHealth at least for the past 3 years, 21, 22, and 23. Bangkarote. In fact, she even mentioned na yung actuarial estimate ng COA doon sa pondo ng PhilHealth ay higit na mababa. Therefore, nagsisinungaling ang administrasyon ni Bongbong Marcos na higit at sobra ang pera ng PhilHealth. Mismong justice na po ng Korte Suprema ang nagsabi niyan. Ano ngayon ang implikasyon ng oral argument kahapon na kung saan sinabi doon na hindi totoong sobra-sobra ang pera ng PhilHealth? The clear implication of that dito sa ating isinampang kaso, yung unconstitutionality ng 2025 budget, higit pong maiipit ang Marcos administration. Bakit? Kung nakita na ng mga justices na based on actuarial estimate, talagang konting pera na lang ang natitira sa PhilHealth, binigyan pa nila ng zero budget for this year. Isa po yan sa ating grounds why we would want to have this 2025 immoral, illegal, invalid, and criminal budget be declared unconstitutional. Kasi nga ho, walang karapatan
ang Pangulo ng Pilipinas at ang Kongreso na bigyan ng zero budget or zero appropriation ang PhilHealth. Dahil meron po silang automatic shares sa kita ng PCSO, sa kita ng PAGCOR, at higit sa lahat, 80% po of money collected on taxes levied on for special purpose na tinatawag nating special fund ay maaari mo lamang gamitin para sa purpose kung saan siya kinolekta. Kaya hindi pa pwedeng bigyan ng zero budget ang PhilHealth. Kaya nga ho, kinakailangan nilang pagtakpan itong napakalaking anomalya at bulilyaso ni Bongbong Marcos. Paano? Impeach mo si Vice President Inday Sara. Dito tayo ngayon, mag-uusap mga kababayan. Huwag po tayong pumayag. Mantakin ho ninyo, ninanakaw na ang pera nating mga Pilipino. Pati ba naman ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay nanakawin nyo sa 32 milyong Pilipinong bumoto tumangkilik legally, lawfully, and constitutionally kay Vice President Inday Sara Duterte? Nasaan na ang dangal sa public service? Nasaan na ang dangal ng ating mga mambabatas? Binabandera, nakita ko kanina, binabandera nung Secretary General ng House of Representatives. Napakarami na raw kongresista pumirma. 150, 200, kahit 300 pa yan. 300 na mga elitistang mambabatas. Ilagay mo na, 300 elitistang mambabatas ang pumirma para i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Marami ba sila? Kakaunti po yan sapagkat Inday Sara Duterte. Mantakin ninyo, binotokas dahil lamang sunuduran sila. Gustuhan ng Malacanang at huwag ho tayong pumayag dahil masyado ng pambubudol itong ginagawa. Bloggers, nasabi nila for very. What is fake news? Hindi ba fake news din yung sinabi ng Malacanang simula pa? Nagsinabing Pulong Duterte dahil wala GAA? Iyan ang fake news. Wala kami sinabing may blanco ang GAA. Ang sinabi namin hanggang sa Korte Suprema, ang blanco ay yung bicameral conference committee report, sertipikado, aprobado, pirmado at inihain din sa House of Representatives Bills and Index Service. Fake news daw. Sabi rin ng Malacanang, blanco yung GAA at kung blanco ang GAA, kayo ang sinungaling. Bandang uli, nagtinatanggi na ng Malacanang na wala daw po silang nananagot. May bulilyaso itong 2020. At misinformation Malacanang, sila full of malice daw yung ginawa naming pagbabalita at paghahayag sa inyo, sambayan ng anomalya itong valid and constitutional na bicameral conference committee report. Yan ang fake news. Kung natawag ninyo, kung pinagbintangan ninyo na pogo vloggers, nasa payroll ng mga drug lords, patawag din PCO, yung Presidential Communications Office. Bakit nila unang sinabi na walang bakit nila sinabing nagsisinungaling si Pangulong Duterte? Wala naman kami sinasabing may blanco sa GAA. In fact, we are even very grateful to you for claiming that there is no, and for asserting emphatically that there are no blanks in the GAA. Why? Pag-aaralan at pagbigahan, nakafocus na lang ho tayo. Si Stella Kimbo, na ministerial duty raw ng Technical Working Group, hindi ho. Antayin po ninyo at ipahahag na po namin yung aming pakiusap at request, texting a copy ng composition kung sino yung bumubuo ng Technical Working Group ng Senado at ng House of Representatives. We are not going to stop in our pursuit for transparency. Lose our focus and we will not allow ourselves to be distracted by what Malacanang in the House of Representatives are deliberately doing. Ano po yan? Ilihis yung balita sa totoong maanomalyang 2025 budget. Dahil itong impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte, uulitin ko mga kababayan, kahit lagay mo ng street silang mambabatas na nakawin ng Pangulo na kung saan si Inday Sara Duterte ay hinal 32 milyong Pilipino. Huwag tayong pumayag mga kababayan. Ito'y lantarang luloko. At kahit hindi ninyo binoto si Vice President Duterte, hindi na po si Vice President Sara Duterte dito. Ang usapin dito, itong na group ng
mambabatas gagawin ang lahat para yurakan ang sagradong mandato ng sambayan ng Pilipino. At ang ating pruweba, sasagsaan nila, isasantayin, nanakawin, hindi lang ang pera nating mga Pilipino, kung hindi pati ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. 32 million Filipinos who lawfully, legally, democratically, and constitutionally elected Vice President Inday Sara Duterte, nanakawin lang ng ilang elitistang kongresista. Basahin ko lamang po yung ibang nagpapahatid ng mensahe. Si Fel Crizoe de la Carta, protect VP Sara in our country, protect Vice President Inday Sara, pero higit po riyan, protect the 32 million Filipinos who lawfully, legally, democratically, and constitutionally elected Inday Sara to be our Vice President. Fact of the matter, higit na malaki ang boto ni Inday Sara kaysa kay Bongbong Marcos. Higit na malaki ang boto ni Vice President Sara Duterte kaysa kay Bongbong Marcos. At higit na malaki ang pagkakasala ni Bongbong Marcos. Siya ang dapat impeach dahil sa kanyang pagpasa sa illegal, immoral, unconstitutional at invalid na 2025 national budget.